Yo, yo, yo! Welcome back sa number one male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-support podcast. Pew, 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 pew. Don DeMarco. Let's go! Nanood ako ng podcast mo, ay ng ano mo, ng video mo nakaraan sa YouTube. Taka na may piu ka ng soundtrack sa intro. Meron talaga, pre. Ah, tagal na ba yun? Matagal na yun. Kala ko nga sa akin mo nakuha eh. Yan. Matagal na yun pagkasabi ko ng welcome back to Joshon Point, mga pare. Tagal na yun, Tagal pre. na pala yun. Una, ano pa lang, first time ko pa lang mag-TikTok, mag-YouTube. Meron na nun. Hindi ko lang siya napapansin. Na-highlight siya sa akin nung ginagawa natin dito. Ay, puta. Mahina lang siya eh. Mahina lang. Intro pala si Josh na ganun. Tagal na yun. Ano kasi yun, pre, nakuha ko lang din yun sa Showtime. Yung ano, welcome madlang people. Oo, dahil binalik mo yung mga content na yun ni Josh dati. Kasi nga nung nag-lockdown nung time na yun, di wala ako pa ito lang, pinapanood ko lang to. Napapanood ko lang siya. So, Kung hindi ka naman nayabangan sa kanya nung lockdown. Kagi, tropa na kami nun. Hindi, pwede naman yun ah. Bakit? Pag magtropa, ay parang, nag-iba ng brand eh. Kasi nag-iba siya ng brand eh. So, hindi lahat makakaintindi sa kanya. Maraming tropa ang ma-offend. Isa yun sa mga nag-stay, pre. Pero marami rin talaga na May may naririnig siyang comment, pre. Diba? Once na umiba ka, May naririnig siyang comment. Wala, hindi. Nagulat nga ako, hindi ko alam yun. Pero sa kanya lang sinabi. Yung ikaw lang napapanood ko. Hindi, yung iba, may mga nagko-comment na iba sa ginagawa ko, pre. ano daw? Ewan ko dyan. Wala. Putik yung dinedescribe ni Josh na wag mo gagawin. Sila yun eh. Kaya coping mechanism nila, ang mga naging coping mechanism nila, binabaliktad pa nila na parang si Joshua ang nasa kalagayan na nakakatawa at gano'n. At mali. At mali. Dahil oh. lang iba sila ng values. Dahil iba sila ng values. Oo. Pero kahit ngayon, magtinginan tayo ng buhay ngayon, alam mo kung nasan yung mga yun. Oo. Saka wala kayong pangalan. Ako meron. Soy Sadao, General ng Soy Army. No, ang puso ko, nasa magsasaka pa rin, hari ng hip-hop scene. Yeah, Joshon Point para sa lahat ng social media, mga perfumes natin, no? Para mag-amoy bad boy na may class ka, available sa TikTok shop. Kanya, lalagay ko sa description, yung link. Yan. Tsaka also, check out nun yung bagong perfume ni Sadao, no? Andyan Sa din. Shopee. Anong pangalan nun? Main subject. Main subject Andyan perfume, din. pare. No? Sa So, description lang, order lang kayo. yan. Also, pumasok ka sa sports. Lalaki ka, mag-sports ka. Puta, huwag ka pahiga-higa dyan. Parang ginawa ni lumabas ka dito. Si Todo Machi ba? Todomachi, shoutout sa'yo. Lumabas ka dito. Ginanon niya yung basher eh. Ang lakas ng Ang ina. tunog, kuya. Pak! Hindi ako yun. Sabi ng basher, hindi ako yun. Sa lakas ng tunog, buti hindi nagdugo yung... Gumanon siya. Paano kung halimbawa may gumawa ng dami account mo? Tapos, Mukha mo yung nandun. Tapos sinabi yung location mo, dito ako sa gym ngayon. Di ba? Paano yun? Kasi sabi ng lalaki, hindi ako yun. Oo, Kasi ano? sabi mo ya. Di ba? Paano yun? Tama, kaya nga, 8 assets sa lahat din ng social media. So, nakasparing ko na si Soy Sadao. Nakasparing ko na si Josh on Point. Open ngayon ang DM ko para sa mga friendly na makikipag-sparring sa akin. Yung meron tayong goal na matuto ako sa inyo. Yun. Ganda nun, pre. Kasi enjoyable. Sport ang boxing. Hindi yan ginawa para sa violence. Kaya pala speaking of boxing, sasama sa atin si Angry Doc. Abangan niyo yan sa susunod na boxing training. Makakasama namin siya. Kwentuhan, jamming, yan. Next week, no? Baka next week. Oo, let's set go. natin next week. Makasasama namin yun sa vlog. Abangan niyo yan, pare. Abangan niyo yan. Speaking of boxing training na ginawa natin nun, iba yung, kasi lagi ako mag-isa dun pag si Eko, ibang gym naman siya eh. Sa grip siya grip fitness siya Iba yung pagka may kasama. Totoo, pre. Totoo. Mas masaya siya, pre. Mas masaya, mas competitive, tapos mas mataas yung intensity ng training na ginawa ko nung kasama ko kayo. Siyempre, putang ina, kailangan mainit na ako pagdating ng mga to. Kaya maaga ako dun eh. Napagod ako nun, pre. Ay, kasi matagal. Kaya nga sabi ko, next training natin, magbaboxing na lang ako. Ayoko na muna Hindi ka mag-Muay Thai. Muay Thai. Wag ka naman. Kasi pre, iba yung pagod eh. Iba yung pagod ng training, iba yung pagod ng may sipa eh. Nanginginig nga yung paa mo, di ba? Oo, kaya pagod ako sobrang pagod na pagod ako. Hindi na ako nakasabay talaga sa inyo nun kasi iba yung training sa akin. Suntok, sipa. Iba yung intensity. Mas Kaya pala nakapagod. sparring ninyo,
Nag-ass out ka na. Oo nga Nag-ass out ba. na ako, pre. Sabi ko, boxing ako para kahit papaano, kahit umabot sa sparring, makasabay pa ako. Kaya yun, next na natin, boxing ako. Nakatingin sa ako sasabihin. Hindi kasi, kaya ako nabanggit yon. Ano-ano ba para sa inyo? Yung mga... Bakit mo natatawa? Yung mga trauma na dapat mo iwasan. Paano mo nalaman nasa isip ko? Ang galing mo Tangina. Ang galing ni 8,000. Paano mo nalaman? Yung tumatampo sa isip ko. Hindi ko alam parang connected kasi sa boxing Sa bagay. Galing na-predict niya kagad guys. Yung Ganun kalupit si 8 asset, pre. Putang ina. Nasa 8 ang magic. Sabi nga nila, matalino man ang matching, kasimbahan pa rin ang tuloy. Putang ina, nililito mo na naman ako eh. Dahil naman ang matching, matalim, matusok. At tusok alalim. Gago, tonto ako sa episode na yun na tangina, kinarek niya pa ako, mali din kayo lahat. Tangina. Mainit man ang kape. Nahuhuli pa rin ang matching. Wala nang tumama eh. So yun nga, para sa inyo, since tayo, di ba, tayo magkakaibigan, nag-training tayo, iba yung intensity, iba yung... Masaya yung ambience. Masaya, pagod, pero yung intensity niya, mas lalong may taas ng pagpapahirap mo sa sarili, yung training mo. So, iba talaga yung pag may ginagawa ka, pre. Iba yung may ginagawa kang hobby at the same time kasama mo yung tropa mo. Masaya eh. Parang Masaya, hindi siya masyado nakakapagod pagkasama mo yung Oo, tropa. parang laro na lang, naglalaro lang tayo. Kaya nga after nung sparring, kaya nag-gets ko rin kung bakit natuwa yung mga nanonood sa atin nun. Kasi yung saya natin nun, legit yun, pre, legit. Sa totoo lang. Lalo na to, tangina parang lasing, imbis na ma-down dahil, nagulpe or what. Tuwang-tuwa pa, parang, nag-wild pa siya lalo eh. Doon nakita na parang, iba yung tropahan ng ASP, talagang legit. Dami na buhay, comment section niya eh. Tangan, ang daming gusto sumama eh. Buhayan sila. Oo, tsaka para doon kasi sa, di ba, nagpo-post tayo nung kain natin, yun yung pinakamataas na views pagdating sa ganong context sa yung vlog. Di ba kasi podcast karamihan ng uploaded dito. Yun yung mataas na view na parang lifestyle vlog na in-upload natin. Yeah, Sunday trip, no? Oo. So, para sa inyo, ano yung mga kaibigan na dapat mong samahan at dapat mong iwasan? Ako, obvious na. Obvious. Number one. Obvious. Ito, dapat mo namang samahan. At pwede rin ito, may indication rin na wag mo samahan. Kasi nga, lagi ko pinopromote sports eh. Sumama ka dun sa may tropang may mga, at least kahit pa paano, may sports na ginagawa. Pre. Kasi saan ba papunta yun? Saan ba papunta dun? Basically, fitness. Importante nga sa lalaki, fit ka eh. Kahit pa paano nagpapapawis ka, lumalabas ka ng bahay. Yun ang maibibigay sa iyo ng sports. At isa pa, pagka nasa tropahan kayo na nasa sports, saan pa kayo nilalayo? Sa bisyo, sa pambababae. Lahat yun papunta sa maganda eh. Di ba? Tapos, ito pa maganda dahil siguro, sabihin natin, combat sports pa kayo, mas maganda pa kasi natitest ninyo, nati-check ninyo bawat isa, natitest ninyo yung strength ninyo bawat isa. Kumbaga, tunay, walang peke. Yun ang para sa akin mas prone sa plastikan. Tangina, kalalaking tao ng pa-plastic, no? Mas prone sa plastikan yung tropahang walang sports. Bakit? Kasi pwede kong sabihin na, ito pare, ginagawa ko to or what. Pero pagka punta mo naman sa sports, wala naman palang bitaw. Oh. At least, sabihin mo ng tropa mo na, malakas ka or malakas to, may dating to. Tapos nakita mo sa sports, may galaw talaga. At legit yung mga sinasabi niya. And, Pag may galaw-gaw. tanginang yan. Laging comment sa TikTok sa atin, may galaw-gaw. Galaw. Okay, umpisa pa lang eh. Number 2? Yun. May sports. Ikaw, number 2. Hindi, gusto ko muna mag-double down doon sa sinabi niya muna. Go. Na kung bakit napaka-valuable nung sports. Kasi totoong nangyari. So, kinall out mo, gumawa ka ng video tungkol doon sa Gabi na... Who's Gabi? Si Punyena. Okay. Sinigang. Hindi gets mo. Si Sinigang. Gumawa siya ng video about Sinigang. Kasi sabi mo nga, kaya ka dapat mag-sports eh. Kasi yung mga kabaliwan na ganyan,
hindi ganyan ang labas ng kabaliwan mo. Na-connected dun sa akin. Yun na yung parang baliw ko nung pagka-sparring natin, di ba? Ang ganda tignan ng pagkabaliw ko, di ba? Naging gumanong ka sa camera eh. Which is, nasa tamang lugar ka para gawin yung kabaliwan mo. Kasi sa sports ka eh. Oo. Testosterone. No, testosterone, exactly, yun. Sunod na pag-double down ko doon, lalo na pag boxing ang sport mo, tapos magtutropa kayo. Alam mo kasi, halimbawa tayo, may agreement tayo nung magkakasparing at magkakasparing. Hindi mo pwedeng basta ululin yung kausap mo. Yun. Kasi meron at meron. Tama. Hindi mo alam kung kailan darating yung bibiglaing kanya na ano. Tama yun. Ano yung ibig mo sabihin? Yun yung gusto ko sana i-point out na breakdown mo Sige. ng mas maganda. Ituloy mo na Na lang. yung kapikean nga. Which is, doon din, pagka nagsisports kayo pareho rin kayo may magkarespeto sa isa't isa. Yan. Correct. May respeto ako sa dalawang to eh. Kasi alam ko lakas nila eh. Hindi ko sila pwedeng, walang mambubuli sa tropahan. Lahat hinahype. Ito, malakas yan. O ito, magaling mag-head movement yan. Ay, endurance yan. Kumbaga, alam mo yung lakas ng bawat isa. May respeto ka eh. So, maaalis dun yung bully. Pag nambubuli kayo sa isang tropa, alam ninyo hindi kayo nagsusports. Wala kayo kasi respeto sa isa't isa. Correct. Di ba? Yun. Buti na point out mo yun. Bre. Oo, so Ganda. yung pampipeke tsaka pambubuli, kaya siya mababalanse ng maganda ko, lalo na pag boxing nga ang sport nyo. Yun nga, unang-una, hindi ka pwede nga basta magpairal ng masamang ugali. Lalo na nga, kahit either, kunwari, sobrang advanced na skill mo compared sa akin. So, mas malinaw na, ayokong gaguhin to. Dahil hindi ko alam kung kailan niya ako bibigyan ng hindi ko mapapansin. Kasi exposed tayo, mag-i-sparring tayo eh. So, kailangan, ako, imi-make sure ko na yung connection natin, totoo tayo, hindi tayo naggagaguhan. Kasi alam ko nga na pwede mo akong saktan sa ring eh. Di ba? Kaya yun ang magandang nagagawa ng boxing. Kasi ganito yan eh, kahit naman nagkaka-agreement tayo, walang sakitan, touch-touch lang to ah. Pero kung yung isa totoong pinapersonal ka na, isisikreto niya lang yun, bibigyan ko to ng hindi niya na totoo yun. Sneaky motherfucker. Oo. Di ba nga pag nag-away nga ang dalawang lalaki or naglabasan lang ng sama loob, kahit hindi away, nagsalpukan, after nun mas lalo silang tumitibay, di ba? Totoo. Parang ganun din sa sparring eh. Parang pag sparring partner kayo, napawisan kayo parehas, para kayong sumabak sa gera in, Yun. alam niyo yun, may na-accomplish kayo both. Yun. Mas lalo tumitibay yung bonding nung grupuhan. Tingin ko kaya ang ganda ng combat sports sa magkakaibigan. Lumalalim kayo eh sa yung totoo nyo talaga, yun na yung pinapakita nyo sa isa't isa eh. Correct. Yeah. Saka pares kayong bumatel, pares kayong may na-accomplish, di ba? Nababawas yung pagkaka-sneaky motherfucker, no? Tsaka Shoutout sa totoo. mga sneaky dyan na di kasi kayo napapawisan. Solidong brotherhood talaga. As in, solid brotherhood ang mabubuo. Kaya nga sabi ko, isa sa mga tip ko rin yung mga videos ko dati, magsistick pa rin ako ngayon, na kung wala kang tropa, or gusto mo maiba ng tropa, doon ka sa sports maghanap ng tropa. Ayun, magkakaroon ka. Oo. Mas magkakasolid, mas solid yun. Para sa akin, mas solid yung mga ganong tropa. Kasi, yun na nga, may respect. Lalo na, ito napansin ko sa pinagkaiba ng culture ng, ito specifically na to combat sport at saka basketball. Sa basketball, pagka pumasok ka ng basketball, madalas nagkakasuntukan pa eh. Diba? Wala talaga respeto sa isa't isa. Yabangan talaga kaagad pag basketball. Compare mo sa combat sports gym. Tingnan mo kung paano Gets. tingnan mo paano magrespetuhan yung mga tao doon. Kakapasok mo pa lang, kung di kang ngingitian, kumbaga, ganun. Kumbaga, ang ganda kaagad ng bungad sa'yo, walang mayabang. Bakit? Siyempre, alam nila yung sports nila doon, alam nila pwede silang gantihan. Tama. Hindi ka pwedeng mag-sneaky shit doon kasi nga, may chance makasparing ko to, baka bawian ako nito. Mamaya si Raulo pala sa ring to eh. Kumbaga, hindi ka i-judge doon eh. Walang judgment doon kasi lahat yun nag-umpisa sa nag-umpisa sa newbie, hanggang sa gumaling. At yun nga ang mindset talaga sa combat sports talaga, nandyan yung ang isa sa mga tinuturo dyan is respeto. Hindi ka pwedeng mag-judge ng payatot dyan dahil mamaya yung payat pala na yon, bigyan ka ng tagiliran nun, masakit pala. Hindi ka man niya maabot sa ulo, tagiliran. Pero yun nga. Sa basketball naman, gusto magsubukan. Gusto magsubukan kasi Bola ang laro pero gusto magsubukan ng combat. Oo, di ba? Doon sa combat, ayaw nila magsubukan kasi may disiplina para-pareha. Kasi nga, no? yun nga yung makulit na psychology ng tao eh. Kasi sa combat sports, isang kembot lang, magkakasubukan. Ngayon dito,
Sa halimbawa, basketball, dahil wala sa spectrum yung magkasubukan, ngayon parang inaano nila na, hindi, mapalag ako. Oo, gusto naman magtestingan. Gusto magtestingan. Ang gulo, no? Tapos pag nagsalpo ka naman, ang gulo ng mga suntok. Oo, tanginang yan. Kung talagang gusto, suntukan ng hanap mo, bakit nandiyan ka sa basketball gym? Ayaw mo kasi sa boxing gym kasi nga may gagantihan ka. Diyan pwede kang pagkasuntok, punta ka sa coach, punta ka doon sa bench mo para may protection ka. Agree. Diba? Kasi tol, pag dalawang lalaki parehas capable parang mag-violence pare. Violence, yeah. Sa mas may respeto yung bawat isa eh. Hmm. Naniniwala ako sa ganun. Totoo. Kesa yung parehas na dalawang taong hindi sila capable makapanakit. Hindi ka pa nabibigwasan kasi. Oo. Tapos alam nila sa isa't isang parehas silang hindi capable para manakit. Mas mababa yung respeto nila sa isa't isa parehas eh. Kasi gusto nila magsubukan eh. Unlike doon sa parehas kayang makapisikal, ayaw nila capable. subukan sa isa't isa. Oo. Kasi diba, Iniisip pa lang nila tapos na yung story eh. parang respetuhan na. Kasi capable ka, capable ako. So, bloody na. mess, Quits na tayo. bloody mess to pag nagpang-abot tayo. So, Wag na lang, no? Quits na lang. pero yung dalawang hindi marunong, Oo, no? bato ang bola, tangin mo, dayo ka lang dito. Yun. Buti na sabi mo, number 2, no? Na kailangan mong iwasan na tropa. Yung mahilig maghanap ng trouble, pre. May tropa ka ba naging palaway? Siguro nung high school meron ako. Mahilig yung ang init, third year kami, fourth year kayo. Oo. Kilala mo yun. Kilala mo, hindi ko na Schoolmate drop. kayo? Schoolmate kami niya, perpetual. Sige. Yung onting mabangga lang. Kumbaga pupunta dun sa lane ninyo yung mga fourth year para maghanap ng away, pre. Maggaganyan. Pag bumangga ka sa kanya, naglalakad siya, ayaw, hindi siya tatabi. Basta pag may bumangga sa kanya, mag-initiate na siya ng suntukan after ng sa uwian. War freak, pre. Well, okay lang yun kasi nasa school naman. Kumbaga medyo controlled environment. Pero kahit na eh. Nagkakasaksakan nga nung high school sa amin eh. Oo nga eh. Di ba? Mas malala pa yung mga tropang naghahanap ng away sa labas. Meron yan. Meron yan for sure. Kumbaga sa tropahan siya yung starter. Di ba? Sabihin natin, capable siya, kaya siya maangas kasi capable siya na makipagsuntukan. Paano ikaw, bystander ka lang, kunyari tropa mo lang na hindi ka marunong mag-voice out ng mo or wala ka sariling desisyon, sumasama ka lang sa tropa mo kung saan nila trip. Napagulo, ikaw nakita ka ng gang nung iniinit niya, nakita, putang ina na ito Nakita ka mag-isa sa kalsada na kapag kulusindahan ka, dinadamay ka pa, wala kang kaalam-alam. Yari diba? ka. So, ganun. Isa sa mga kailangan ninyong iwasan din, pre, is yung mga ganun, naghahanap ng mga gulo sa kalsada. Yeah. Yung mga ganun, kung sabihin niyo kala ko ba, Boss Juice, kailangan, nagpapalakas nga tayo para sa mga ganung eksena. Well, pare, ang pagpapalakas natin, most of the time, is for self-defense. Hindi tayo naghahanap ng gulo. Iba yung naghahanap ng gulo, katangahan yun. Hindi katapangan yun, pre. Tatandaan ninyo, hindi katapangan ng maghanap ng gulo. Katangahan yan. Bobo yan. Right? Mas matalino yung, alam mo, yung trouble, alam mo mag-distinguish kung kaya mo ba o hindi. Kung hindi mo kaya, takbo ka. Mas matalino yun. In short, huwag kang sasama sa lalaking gusto lagi ng trouble nang walang justification. Again, paborito ko yan, pre. Kasi ang daming namamatay sa ganyan, tol. Yeah, pre. Totoo yan. Ang daming bumabagsak ang buhay sa ganyan, namamatay sa ganyan, nakukulong sa ganyan, napapaaway, nakakandaletse-letse. Kasi hindi justified yung kilos nila. Totoo. Kapag, dyan, may kapitbahay nga ako, pare, sa Kogyo. Mambabalot lang, babanatan niya. Alam mo yung paglasing siya, tol? Kunyari, bibili ng balot, mamaya sasapakin niya na yung mambabalot. Ano yun? Ganun siya pag ganun lasingim, ganun yung pagkamaaoy niya, pare. So, hindi justified, ganun. Nakapatay din siya ng suntok niya, 3 suntok, tinrider niya yung nagsusugal, ganyan. Ang ending, wala namin gustong kumaibigan sa kanya. Umalis na siya dun sa lugar namin. Alam mo yun, hindi kasi justified eh. Tsaka, tanungin mo rin sarili mo, pre. Ano ba gusto mo sa buhay mo? Diba? Gusto mo bang maging makaalis sa kung nasan ka, kung nasa streets ka man? Gusto mo bang makaalis sa streets o manatili dyan? Nagmamatter yung sasamahan mo, pre. Kung puro trouble yung kasama mo at alam mo ng puro trouble at nagsistay ka pa dyan, ang rason mo sa akin
Hindi, masaya kasing kasama eh. Oh. Masayang, yun lagi nilang rason. Bakit di ka makaalis niyan, pre? Eh, masayang kasama eh. Ay, ano ba pinag-uusapan ninyo? Puro nostalgic lang naman. Anong ginawa nila ng high school? Anong ginawa? Puro gano'n high school. Wala kayong future. Eh, ano ba gusto mo talaga mangyari? Ang makaalis, di ba? O di, ang samahan mo, eh, may mga gustong mangyari sa future. Hindi yung Ang puro pinag-uusapan, past. yung mangyayari. Oo, yung mangyayari. Okay, tama. At paalala lang, no, mga soy, hindi lahat ng masaya kasama, tama kasama. Yun, point out mo nga yan, pre. Oo. Ayun. Hindi lahat ng porket masaya yung nangyayari sa bilog ninyo, eh tama na yun para sa sarili mo, para sa future mo. Talaga. May tamang panahon din ang saya, may tamang panahon na dapat maghirap ka at mag-suffer ka, mag-pain ka sa sarili mo, magkatanggap ka ng pain. Tapos may benefit yun. Pero hindi rin naman tama na lagi na lang puro pasakit ang dinadala mo sa sarili mo. Maglalagay ka rin ng saya. Ako, para sa akin, yung every time na magte-training tayo, para sa akin, masaya yun eh. Hindi ko siya nakikita as suffering in pain, pare. Ewan ko bakit pagka nagte-train tayo, nung nag-train tayo na magkakasama, masaya. Oh. Masaya. May dadagdag akong pang double down. Alam mo, sa nakikita ako sa atin, kasi dahil productive yung ginagawa natin, kung ano man itong relationship na meron tayo, most likely talaga ito yung klase ng relationship na hanggang tumanda ka at mamatay ka na eh. Oo, totoo. Kasi nakaka-build itong relationship natin, nakaka-build to eh. Kaya parang kututusin kung halimbawa lang naman umabot sa punto na nagkakasamaan ng loob, pero hindi ka makatanggi pero pupunta ka pa rin kasi alam mo na yung mini-emotion nyo, paabante eh. Teka, puta, bumami sa mga ng loob Hindi nga. Sinasabi ko nga lang. Ngayon, pero kasi meron akong ibibigay na other side kasi. In relation sa sinasabi mo na tropang puro saya. Ayan. Marami akong tropa na puro saya. Halimbawa, so since bata, tas biglang umabot kami sa point na, hindi naman bigla, pero basta umabot kami sa point na nagtatrabaho na, nagkakapera na, sobrang saya nung ine-explore na namin yung nagbe-beer house na kaming magtotropa. Ang Beer saya. house? Naalala ko yung excitement nun. Nang saya talaga. Sobrang saya ko nakasama sila. Pagkatapos namin gawin yung mga tarantaduhan na yun, ang init ng kwentuhan para mga nakasyabu na, teka, ako muna, sabihin muna ako. Ganon. Ang init ng kwentuhan, ganon. Pero paglipas ng panahon, yung laki ng pera na nawawala sa amin, yung pag-diminish ng health namin dahil nga inom. Gastos. In short, to sum it up, hindi mo yun kaya gawin ng tuloy-tuloy. Ikakamatay mo yun. Napaka-unhealthy. Unhealthy sa finances mo, unhealthy sa health mo. Pero ngayon, Parte sa spiritual mo. spiritual mo talaga. Pag tinuloy-tuloy mo yun, tatanda kayo ng mga tangalan talaga. Isipin mo, saan dadalhin yun? Saan? Tinan mo, lalo pa, so magpapamilya kayo, ito common sense lang, magpapamilya kayo, na-associate nyo yung happiness sa pagbe-beer house, di nag-aaway kayo nung asawa nung Kasi yun lang yung kaya mong gawin eh. Yun ang alam mong gawin eh. Actually, may alam akong totoong halimbawa ng ganyan eh. Oo. So, nag-uwian sila. Naghihintay yung asawa, galit na galit. Tapos yung tropa, ipagtatanggol pa para lang ipakita niya na solid tayo pare pagtatanggol kita sa sa asawa mo. Gago! Ngayon pinagtatanggol mo yung kaululan na ginawa nyo. Nag-beer house kayo, baka nga sinawsaw mo sa ibang pempem yung tarugo Kasi mo. uuwi mo sa asawa mo. Iuwi mo sa asawa mo, nagalit yung asawa mo, yung tropa mo, ipagtatanggol ka. Tangay na, hi. Di ba nakita mo kung gano'ng kabulukan ng utak yun? Oo. Yun nga related yun sa sinabi ni Isa daw kanina. Tawag doon, ma-verify yung sinabi ni Isa daw na hindi porket masaya, tama. Di ba? Yep. Oo. To sum it up, yung ganung klase ng pagkakaibigan, mapuputol at mapuputol yun. Pero na lang kung masyado ka ng kinukonsinte or pa-decline yung direksyon ng buhay mo, itutuloy nyo talaga yun. Pero sinasabi ko, pupulutin kayo sa kangkungan sa ganung sistema. I agree naman. Matanda na ba talaga tayo para sabihin na pag pumunta tayong beer house, parang hindi ako mag-enjoy pare. Hindi na pre, hindi naman Hindi talaga. na. Mas gusto kong lumipad na lang tayo ng Thailand, Malaysia, kumain tayo doon. Beer house, sabihin ko sa'yo, experience lang. One time experience. Para lang may alam ka kung anong kamunduan ba, para di ka mangmang ba. One time experience. But yung sabihin mo na ipagpapalit mo yung beer house sa training sa gym o mag-workout, ganun ang hobbies mo, pare.
That's fucked up, dude. Kaya nga, Walang mas marami benefit yung eh. beer house kumpara sa training. Ay, wala. Gago, hindi na. Walang benefit doon. Anong benefit doon? I think kaya tatama rin na kayo mag-beer house ngayon kasi nga, yung suffering na nakukuha mo sa training, parang manghihinayang ka. Mawi-waste mo lang. Talaga. Kaya siguro nawawalan tayo ng interest sa beer house, para. Yeah, kasi sa edad natin na to, ang importante sa atin, oras eh. Yeah. Oras ang importante. Pero pwede siguro yung, hindi beer house pero siguro yung nightclub, all boys, inuman. Pero iangat ko lang ulit to Kasi halimbawa nga, pag umabot ka sa point na marami kang pera, ayos yung buhay mo, ang kagandahan kasi nun, may option ka na silipin ulit yan eh. May option ka. Wala. Agree. Trip ko lang talaga eh. Trip ko lang talaga, pupunta ako sa beer house. Kahit kung iiyot ka pa talaga, iba talaga ang usapan. Kapag nauna mo na yung mga priority nauna mo na. Tsaka deserve mo na rin. Oo. May, kagaya nga sabi ni Isa daw, justified na yung gagawin. Yan. Diba? Oo. Basta may justification. Bakit mo gustong bumalik ulit? Kala ko ba ayaw mo na? Marami na akong pera, pre. Gusto ko lang itry ano bang feeling ulit. Nakaka-enjoy ba katulad nung wala pa akong pera? Tignan ko lang. May reason. Trip nga lang. Oo. So, yun nga, pag naabot mo yun, talagang yung options mo, marami talaga. Wala nang pwede magsabi sa'yo na, oy, mali yan. Hindi ba? Kasi, I agree. oo, sabi mo, tangina, ikaw pa magsabi sa akin. Sino ka ba? Okay lang ba magkaroon ng tropang mataba? Kasi sinasabi natin, wag kang tsosyota, wag kang aasawa ng matabang babae, di ba, na pabaya sa katawan. Okay lang ba magkaroon ng kaibigang mataba? Ako hindi. Ano to? Prangka? Hindi. Pero, again, meron tayong ano ba tayo? May, anong tawag? Exception. Exception to the rule, yeah. May exception to the rule tayo. Ito bang mataba na to, nagtatry. Ayun. At least kasabay ko siya. Pwede kami magsabay mag-train, magsabay mag-workout. Same values pa rin. Yes, at least he's trying. Yun ang inaano natin dito. But as in, mataba na nga, pre, tamad pa, yaya pa ng yaya ng inom sa akin. Walang ibang yaya kundi inom. Kada weekend, pre, inom. Tas mataba. Wala. Hindi ako. Anong reason? Bakit tayo magsasama? Ayoko nga uminom. Paano pag ayoko uminom? Wala na reason para magsama tayo magtropa. Pero kung Makes mataba ka, pero ang yaya mo sa akin, at sumasama ka sa yaya ko, pre, gym tayo. Tara, pre, sparring muna tayo saglit. Oo. Oh. May reason eh. May reason kaya tayo magkasama. O kaya content creator ka or talagang, basta content creator at the same time, nag-exercise ka pa rin. It says a lot about you bilang tao eh. Di ba? Disiplinado ka kahit papaano. It's just that, nagtatry ka pa lang, wala pa yung result eh. Matagal naman talaga ang result. Ito yun ito yung hindi alam ng marami. Kasi totoo lang, yung consistency natin sa gym, consistency natin sa workout, maraming hindi gumagawa niyan, kaya hindi nila to alam na ako, never kong i-glorify yung pagiging mataba. Kasi yung merong mga mataba dyan na parang kinakatwiran pa nila na, wala, nakakain ko yung mga gusto kong kainin Ngayon, dahil maraming hindi nag-workout, nagiging katanggap-tanggap yun na Oo, totoo. marami sa kanila na okay naman sa kanila na masarap talaga kumain ng gusto mo. Pero hindi siya magme-make sense sa mga taong katulad natin. Kasi unang-una, hindi ganun ang buhay natin. So, hindi ako makakonek sa'yo na sinasabi mo na mataba ka talaga, okay yung pagiging mataba. Hindi ako magkukunik dyan. Tinan mo to, yung pang-araw-araw ko na ginagawa, which is something na gusto ko talaga. So, ganito, nakakalimutan nila na pag may sinabi tayo na wag maging mataba, napupunta sila dun sa side na putik, na-offend ako dun na-offend. Pero ang totoo, kung ipagpipilitan nyo yung lifestyle ng katabaan, ma-offend ako. Hindi ko buhay yan Di ba? Araw-araw ako nag-workout Maayos yung pagkain ko So, pag sasaksak mo sa akin yan, tangina, gago ka. Parang ganun, di ba? Mas offensive ba? Di ba? Oo. One way lang yung offensive. Yan. Naka-one way yung mga gago kasi nag-self-pity ng mga tarantado. Offensive ka rin. Yung itsura mo, offensive din sa... Yan. Di ba? Offensive yung katabaan mo Offensive siyang mapahanay sa atin na may respeto sa katawan at siya hindi siya nag-exercise. Di ba? Ang pangit na rason nun. Insulto yun. Oo. Tsaka tinan mo, real life application. Kung halimbawa meron dito sa circle natin, halimbawa biglang nakapasok na ganong klase, mawawala yun. Hindi ko mahahawa siya sa atin. Oo, pag hindi siya nahawa, mawawala na lang talaga siya.
Kasi, alam mo yun, kung ang usapan, magti-training kami, tatanggi ka. Hindi ka makakasama. Oo. Ano gagawin mo? Di ba? Mabubura or siguro magagawa mo na ng solusyon. Maghanap ka ng talent mo na talagang high value na malalatag mo dito na baka Sa makonsider tropahan. pa. Pero Mga editor, ganun. oo. Yeah. Pero kung talagang magiging mataba rin kami para sa Pwede lang may make sense yung dahil mataba ka, dahil masarap yung kinakain mo or nabibili mo yung kinakain mo. Bakit? Ako ba, sa ganda ng katawan ko, sa ayos ng katawan ko, di ko ba nabibili yung pagkain na gusto ko? Nakakain ko yung, katulad mo, nakakain ko rin yung gusto kong kainin. Yun nga lang, binoburn ko. Oo. Para makakain pa ulit ako. Ikaw kasi hindi mo binoburn eh. Kaya yan, naiipon sa katawan mo eh. Tips sa matataba, na gusto pumayat. Magpagutom ka rin minsan. Yun lang. Pag-utom, totoo yun. Hindi all the time kailangan konting gutom, may kain ka kagad. Hindi ganun. Minsan bigyan mo rin yung tiyan mo ng time para pagpahingahin din siya, sa pag-process ng mga pagkain. May ganun din ang katawan natin. Sinasabi rin ng mga doktor yan. Number 3, ano ang dapat iwasan sa kaibigan, nasasamahan, at ang mga dapat samahan? yung Go. Ikaw muna. Meron ako eh. yung sobrang laki ang ulo na to the point na ginugulangan niya na yung mga tropa niya. Ooh. Parang nanggugulang. In short. Nanggugulang. Oo. Hindi, kasi tingin ko magkadugtong yun. Kasi hindi ka naman magugulangan ng tao kung alam niya na wala siyang ipagmamalaki sa'yo eh. Pero kung dahil kasi merong ganun tayo, nakikipagkaibigan tayo kasi may nakikita tayo dun sa tao na nagustuhan natin sa kanya eh. Okay. Tapos magka-guard down ka dahil kaibigan mo na nga Nagtiwala siya ka. eh. Nagtiwala ka eh. Tapos hindi mo napapansin na siya, ewan ko kung hindi niya alam o ugali niya na yun, ginugulangan ka na niya. Imbis na i-take niya yung kabutihan na pinapakita mo sa kanya as something na productive para sa brotherhood nyo, ang ginawa, sinamantala pa para sa sarili niyang gain. Di ba? Meron akong tropa, may kababata akong ganyan. Kaya nga hanggang nung namatay siya, inatake siya sa puso, wala talaga siyang kaibigan. Mataba siya? Mataba siya. Ilan taon siya inatake? Bata pa yun, kung tropa mo yun. Oo. Wala pang 30 yun o nasa 30 plus na? Siguro mga 31 or 32 siya Anong bata? namatay. Oo. Naalala ko yung Pinatake siya sa puso? Inatake siya sa puso. Gano'n siya kataba? Mataba talaga eh. Mataba eh. Mhm. Basta ganun. Naalala ko dati, nung mga college kami, nag-mission siya na gusto niya ng pumayat. So, lagi akong ginigising noon sa umaga. Basketball tayo. Minsan kahit tinatamad na ako, sinasamahan ko pa rin. Dahil, medyo strong yung personality niya rin eh. Strong eh. Ganun. Pero okay. Hindi niya natuloy-tuloy, sayang. Kasi nga pare, dahil sa gulang at laki ng ulo niya, nakikipagsamantalahan talaga siya sa mga taong niya. Magdaraya talaga siya. Nandaraya siya pare. Mga bagay-bagay. Oo, kasi yun, ito pa ang makulit doon. Anak din ng single mom yun. Kaya kawawa nga yung nanay niya pa rin ngayon, mag-isa na lang yun. Ay, so only child siya. Only child siya. Kabit yung nanay niya. Ay, ganun. Oo. So, malangit, brother. Pero yung nanay mo, sana binabantayan mo ngayon. So, yun na nga. Malaki yung ulo niya, magulang siya, galit na galit ang mga Pero sa tao. tingin mo bakit malaki ulo niya? Siguro, naging defense mechanism niya yun. Hindi justified yung pagiging malaki ng ulo niya. Ano ba siya, magaling ba siya sa something? Bakit kaya? Hindi siya magaling. Pero, definitely, hustler talaga siya. Gusto niyang pumera talaga. Pero sa madarayang paraan. Oo, lagi siyang, yung mata niya, pag nandyan na yung pera, makakalimutan niya yung values at mga nakakalimutan niya yun. Kasi igagrab niya na yung pera na to eh. So, kung i-criticize ko yung pagiging entrepreneur niya, kasi ang tagal niya ng entrepreneur, mga siguro at the age of 19 years old, entrepreneur na siya eh. Pero hindi niya napalago, hindi niya napasabog, hindi niya napalipad yung pagiging entrepreneur niya. Kasi nga basta makakita siya ng pera,
Kalimot ng value. So, wala rin siya nagiging solid na business partner hanggang sa, ano. Gogo. Wala. Kaya nga, alam mo masakit nun, nung namatay siya. Alam mo, kahit sa burol niya, may mga pumupuntang galit. Buti nga, namatay na yan. Gogo. Oo! Putong ina. Ganun talaga kasama. Ganun kalala, pre. Parang siya. Nang scam din siya. Meron pa kang chismis na nakabundol siya ng matanda na deads, tinakbuhan niya eh. Oo, ganun ang kulit talaga ng buhay nung tao na yun. Wala, ganun talaga. Ang sarap sa, alam mo yung, kasi yung mga ganito sinasabi natin, paano iwasan, di ba? Hindi mo pwedeng impluwensya na lang natin. Kasi pero may mga tao kasi talagang matigas ang ulo. Talagang may gusto silang. Katulad ng mga ganyan, pwede naman sanang impluwensya ng magandang buhay yan at may choice naman sila na sana okay lang na okay yung path na itahakin nila. Pero kasi mga ganyan tao, kaya sabi namin sa inyo, mas maganda iwasan nyo na lang. Kasi kung ayaw magpa-impluwensya sa gusto mong gawin, ikaw pa ang mahihila niya. Oo. Actually. Di ba? Ikaw pa mahihila. Kaya parang, iwasan mo na lang, pre. Pero kung ganyan, mababago mo yan siya, sa kagustuhan niya lang din. Oo. Magsasasama yan sa'yo. Yung trip mo, gagayahin niya. Yung trip mong alam niyang maganda para sa kanya, gagayahin niya. Kaya sa bilog natin, bawa, pipilitin niyang missionin tayo, sumama sa atin. Oo, exactly. Pero, di pala totoo yung masamang damo, matagal mamatay. Hindi. Ang nangyari, siya pa nga pumatay sa sarili niya dahil atake sa puso. Alam mo, bago ma-deads yun, pre. So, inaatake na siya, namumutla. Nagtatatakbo pa yun sa area namin, humingi ng tulong. Bakit daw? Talaga? Kasi inaatake na nga siya sa puso. So, Ba't niya pa tinakbo yung sarili niya? Di lalong tumibok yung puso niya. naghahanap siya na magdadrive para sa kanya papunta ng ospital Ganun ka lonely yung buhay niya, pare. Walang gusto tumulong kaya nagtatatakbo pa sa daan. Hindi ko ba maalala kung parang Sa daan na lang siya inabutan. ganun ata sa daan siya inabutan. Basta critical na siya noon. Tapos syempre, pagdating sa ospital, dun na i-announce na napatay na dead on arrival, 'di ba? Ganun. Pero tangina, ganun kasaklap. Kasi hindi talaga realistically speaking, hindi ka magsusurvive as a human being pag ganun ang kasama mo No man is an island nga, di ba? Oo, 'di ba? And nakakasama din sa puso yung masyado kang masama. Alam mo yun? Tama. Saka masyado kang marami niloloko, yung nadadamage din yung puso't utak mo. Kasi Soul, pre. lagi kang kabado, lagi kang, alam mo yun, lagi kang nag-iisip ng kung ano-ano, mapapano ka ba? Kasi may niloloko ka Oo. Kagantihan ka. Tama. So, yung stress ang nag-create niyan, tingin ko, stress, tapos unhealthy eating habits. So, tigil-tigilan nyo yung mga pangloloko ng kapwa. Yung maganda yan. Saka basta yan, yung mga binabanggit natin, yung mga klase ng tropa na talagang iiwanan mo na, eto, mag-specific tayo. Pang-apat. Pang-apat. Sa tropa nyo, kailangan merong masculine talaga ang path. Yun ang mga kailangan samahan ninyo. Sa grupo nyo, kailangan may masculine na path. Ngayon ina-adjust ko to, kino-consider ko na sa isang grupo, maaring isa lang talaga ang masculine. Oo. Yeah. Maaari. Pwedeng ganun. Pero, yun. So, importante na merong ganun. At yun, ang naniniwala kayo na susundin nyo yung direksyon na yun. Kasi kung pare-parehas kayong gunggong na lalaki, hindi talaga kayo saan kayo pupulutin nun. Ako nakita ko na yun, pre. Correct. Parang yung Spider-Man meme. Turuan lang sila. Ikaw. Hindi kayo pupulutin. Alam mo, pre, yung klase ng pagkakaibigan na wala kayong masculine na direksyon na sinusunod, pag nakausap mo sila kung paano sila mga tuwiran, yan yung mga ang sagot, kunwari, ang haba ng sinabi mo, ang haba ng nilatag mong case. Kanya-kanya yan. Yan, kanya-kanya yan. O, depende kasi yan. O, ngayon ikaw maghintay ka. Ano? Yun na yung sagot niya. Wala substance. Wala. Paano mo ino-operate yung pamilya mo, yung asawa at anak mo na ganyan ka Wala mga ang tuwiran? desisyon, di ba? May kasabihan sila, tol, na minsan hindi mo kailangan alisin yung suffering nila. Parang, Oo, no? wag mong galawin yung, Serve nila ng may ganun talaga. Hindi lahat kailangan i-save. Kaya gumaan yung buhay ko nung naisip ko yung ganung bagay na. Kasi ako dati lahat sinisave ko Oo. Simula nung nabuksan yung utak ko sa rasyonal, tangina, natangahan na ako sa karamihan ng tao. Tapos yung mga mahal ko sa buhay, gusto kong paliwanagan, pero hindi talaga
So kayo, kung red pill na kayo o rational na yung isip ninyo kakapanood sa amin, kagaya nyo na rin kami na realist at rational mag-isip, hindi mo masasave yan. May mga kaibigan ka na gusto iligtas, di ba? Totoo. Gusto nyo paliwanagan. May marami ako nakakausap na Nagaga ganyan. mayayabangan lang sila sa'yo. Kaya Pag nga in-explain mo to sa kanila, mga bagay na alam mo, sasabihin lang nila sa'yo, ay yabang mo na. Nagbago ka na. Sus, Hindi. gagano ka pa. Ridicule pa rin sinasabi mo. Uy, ano yun? Saan galing yun? Gaganunin ka parang gagasahiting ka na. Katulad ng sinabi ni Josh, dapat mag-combat sport kayo kasi maraming matututunan. Pag binaril ka dyan. Oh, yan. Wala naman yun pag binaril ka eh. Wala naman pag sinaksak eh. Tanginan to. Paano kung tangi yun na lang yung tanging option mo na natitira, yung kamao mo? Wala na. Tapos may survival rate ka doon na parang 10%, pwede kang manalo. Doon sa nagra-rubber ng bahay ninyo, 'di ba? Yung pumapasok sa bahay ninyo, may patalim siya. Pero may 10% chance ka. 'Di ba? Dahil sa kamao mo. Eh dahil nagba-boxing ka, naangat mo ng 80%. Pwedeng 1-2 knockout. Possible. Hindi ka masasaksak. 'Di ba? Sayang, grab na 'yon, 'di ba? Tsaka ibabalik ko tong ano na to, kung gaano kabobo yung mga nagsasabi ng ganyan na pag nabaril, nasaksak, nasagasaan. Malamang, putang ina. Kahit naman sino masaksak at mabaril mamamatay talaga Halatang bobo ka Pag ang tao binaril mo, patay yan. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin yan. Ikaw, ginagago mo talaga ako Binaril, sinaksak, malamang. Pero dahil sobrang bobo mo nga, hindi mo nga alam to Meron nga dyan, dahil malakas yung katawan niya, nasagasaan siya ng motor, yung motor ang bumagsak, Meron yun. May evidence yun, pre. Napaka-bobo mo Puta, halata sa itsura mo Kaya yung kinuha mong ESMI. Hoy! So, yun, nako. Wag kayong magiging isa sa mga tao na gagamitin na katwiran yan. Yun. Workout. Tangina, grabing kabubuhan yun. Yan. Sayang pag-aaral sa pagpapaaral sa yun. Panglima yan. Wag sumama sa mga tropang walang concrete opinion. Yung mga ganun. Yun. Depende yun. Ganun lang lagi. Depende. Kanya-kanya. Para siyang babae, no? Iniisip niya yung exception to the rule lagi. Walang may exemption to the rule. Pero mag-exception to the rule ka lang. Meron kang pinaniniwalaan talaga. It's just that hindi nag-work yung rule mo na yun sa karamihan ng bagay. Pero meron kang stand. Hindi yung wala ang stand. Lahat na yung ganun na exception to the rule ka lagi. Ano yun? Paano ka nabubuhay ng ganun, Di naman lahat. Paano ka nabubuhay ng ganun, pre? Wala. Huwag kayo sumama sa ganun. Walang patutunguhan yung utak ninyo tsaka buhay ninyo dun. So, mga pare, sana nakatulong yung video na yun. No? Comment down below. May mga tropa ba kayong ganun? No, specify nyo yung kwento nyo sa amin yan, pare. So, ito, bagong may cut, basahin ko lang yung mga ilang comments. Sabi ni Niel, 222A again. Lapit talaga ng LTO, nag-renew ako ng license online. Yung delivery ibang bansa lang. Walang option sa Pinas, tindi ng sistema talaga. Wala. Lokbu. Sabi ni The Arky Gamer, 3 PM na naman, let's go. One love, watching from Jeddah, Saudi Arabia. Uy, talaga? Arabia. Mabot na tayo dyan. Oo, pre, marami tayong OFW fan. Kaya mapansinin nyo, 500 yung views minsan, biglang pagdating na madaling araw, boom! Biglang tatalo ng 2K, tatalo ng 3K. Ano sila yon pare? Shout out. Meron akong nag-subscribe sa mentorship ko. Si Daniel, taga Dubai yun. Uy! Oh, nice. Eto, basahin ko ba yan? Gago, wag mo basahin yan. Sana makacyper ako one time. Oo. Sir Joss, 8 asset. Dati rin akong dancer. Uy, tong ino. Naging Sige. busy na sa work. Kayo, background ko habang nag edit ng photo and video. Sabi ni Work Cordel. it. Make it. Ang ina pa. Bading. Dadadadadading. Sabi ni Cordeliera Collectives. bading. Wala akong i-compare sa inyo. Wag to. Ito, gising na ang diwa pag bahog bilat ang usapan. Sabi ni Loki Loki. Bahog bilat. Double bilang tayo rito. Hanggang double bilang. Bahog bilat. Okay kasama si 6, 7, 8 asset. Hindi nang kakat. Close-up user yata. Sino? Yung sa LTO. Close up, bading. Ito last, sabi ni Christian Malyari, yo, what's up mga bro? Abangan ko yung meet and greet ng nakamotor tas rides. Sana makapunta para rides tas activities, challenge freestyle sa akin. Yan, hanggang doon lang. Comment nyo dyan sa baba. Sa daw bumili ka na ng big bike. Hashtag sa daw bumili ka na ng big bike. Konting demonyo pa guys. Konting illegal pa, pre. Oh.
Konting bulyaw pa. Okay. Yeah. So yung mga pare, comment down below. Maraming salamat sa suporta. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Sabot Podcast, magbabalik kami. 3 p.m. Shoutout kay Marvin Lopez 1334, bagong member ng ASP sa YouTube. Join na kayo, guys. Kaya mo hindi deserve masaktan na